Suprema ang petisyong magtatanggal sa status quo anti-order sa implementasyon ng reproductive health law. Bagay na ikinatuwa ng simbahang Katoliko at ikinadismaya naman ang ilang grupong sumusuporta sa batas. Balitang hatid ni Claire Delfin. Bit-bit ang mga gamit ni Mrs. Sinamahan sa ospital ng pedicab driver na si Eduardo Cruz ang asawa. Kabuwanan na ni Marian para sa pang-anim nilang anak. Nung panahon noon, pro-life, kaya bawal magpa-ligate. Kaya hanggang inabot ko kami ng 6 na nakapalaman namin dito pwede magpa-ligate. Kaya isasabay na ho sa pang-anim. Si Rhea David naman, kabuwanan na rin. Pangatlong anak pa lang niya ito pero umaayaw na siya. Nung nakaraang taon lang daw kasi niya ipinanganak ang sinundan nito. Mahirap po talaga mahirap magpalaki ng bata. At saka mahirap din ng buhay namin, paghahanap buhay. Ang mga sitwasyon ni na Marian at Rhea, ang layon daw matugunan ng reproductive health law. Kasama sa batas ang pagbibigay ng libreng access sa iba't ibang uri ng family planning methods sa mga mahihirap at ang edukasyon sa mga kabataan tungkol sa sexualidad. Pero ang kontrobersyal na batas, kinu-question pa sa Korte Suprema. Sa botong 10-4, binasura ng Korte ang petisyong magtatanggal sa status quo anti-order sa implementasyon ng RH law. Isang welcome development para sa simbahang Katoliko, pero lalo namang ikinadismaya ng ilang grupo ng mga kababaihan. Para kasi sa kanila, ang RH law ay para raw sa proteksyon at kalusugan ng mga babae. Mula sa 11, umakyat na raw sa 14 hanggang 15 babae ang namamatay kada araw dahil sa komplikasyon sa panganganak. Noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, talagang pinigilan yung family planning. At ngayon natin nararamdaman kung ano yung epekto niyan. Everyday counts, bawat isang araw na nadidelay yung ating proseso, 14 hanggang 15 kababaihan ang namamatay. Pero ayon kay Archbishop Ramon Arguelles, hindi RH law ang sagot sa mataas na insidente ng maternal deaths. Improve yung health facilities and preserve the life of the mother as well as the child. Bukod sa mga namamatay sa pagbubuntis, number 1 na rin daw sa Asia ang Pilipinas pagdating sa teenage pregnancy na maaari raw sanang matugunan kung tuluyan ng maipatutupad ang RH law. Bumabata ng bumabata yung mga kabataan na nai-involve sa sexual activities. Hindi natin kasi pwedeng isara yung mata natin dito. Hindi natin pwedeng i-deny. Hindi tayo pwedeng maging forever in denial. Pero para sa simbahan, may mas mainam na solusyon sa problemang ito. Para wag mabuntis ang bata, teach them what is morality. Yun ang kailangan. At yan, if we will teach our kids the true way of life, mas menos ang gastos kaysa magturo ka ng kasamaan. Sa June 18, nakatakda ang oral argument sa Korte Suprema tungkol sa petisyong ipawalang bisa ang RH law. Claire Delfin, GMA News. Lumabas sa isang pag-aaral sa Amerika na maraming empleyadong Pinoy ang online kahit 10 oras ng gabi. Ayon sa DOLE, bentahe itong may tuturing, lalo't tinagurian na ring call center capital ng mundo ang Pilipinas dahil sa dami ng business process outsourcing o BPO sa bansa. Balitang hatid ni Ruth Cabal. Ang kusina ni Namay sa bahay, nagmistulang opisina niya. Dito niya na sinet up ang 3 computers na ginagamit niya sa trabaho bilang isang multimedia designer. Ang kumpanya raw nila may mga kliyente sa US at Spain, kaya 2 ang shift niya, sa hapon at overnight. Nakasanayan na lang daw niya ang irregular na oras ng pagtulog. At bukod sa maganda raw naman ang pasweldo sa mga tulad niya, mas marami siyang oras sa mga personal na gawain. Sa umaga, yung 1 to 5, dapat available ako for our Manila office, for my Manila colleagues. Tapos yung gabi, yung 10 p.m. to 2 a.m., yun naman yung time na katrabaho ko, yung mga nasa States tsaka sa Spain. Health-wise, okay lang. Kasi I still get enough sleep. Tapos, yung duties, actually mas okay. Kasi since home-based ako, I get to spend more time with my son. Isa lang si May sa libo-libong mga Pilipinong nagtatrabaho sa sektor ng Information Technology Business Process Outsourcing o IT-BPO. Sa isang pag-aaral nga sa New York University, lumabas na kumpara sa ibang bansa, sa Pilipinas may pinakamaraming mga empleyadong online kapag gabi. Nasa mahigit 3,000 hanggang 5,000 ang nagtatrabaho mula hating gabi hanggang alas 8 ng umaga.
Ang maganda raw dito, ibig sabihin kahit alanganing oras dito, matitiyak na may mga available na empleyadong tutugon sa mga kliyente sa ibang bansa. Dagdag pa ang mababang pasweldo dito. Sabi ng Department of Labor and Employment o DOLE, naungusan na nga raw natin ng India. Tayo na ngayon ang call center capital of the world. Noong 2011, 640,000 ang mga trabaho sa BPO IT sector at nagpasok ito ng $11 billion o mahigit 450 billion pesos sa ating ekonomiya. Our English proficiency, yung sasabi nilang Filipino brand, yung ating work ethics. Dahil number 1 na raw ang Pilipinas sa Voice BPO o mga call center, tinututukan ngayon ng DOLE ang pagpopromote ng iba pang mga trabaho sa IT BPO sector. Naglabas na nga sila ng mga career pamphlets tulad nito na may mga impormasyon tungkol sa iba pang in-demand na trabaho sa IT BPO sector tulad ng game designer, medical coder at virtual assistant. Because we want to first identify what are the in-demand occupations, especially in BPO, and even the hard to fill. Ano pa ba yung mga kinakailangan nilang skills? Okay. And we do know for a fact that we have an oversupply of nurses. So as part of our strategy, we promote those occupations in the BPO sector na pwedeng pasukan ng ating mga nurses. Ruth Cabal, GMA News. Hindi na nakapagtataka kung bakit tinaguriang the Islands of No Return ang Batanes. Bukod sa makapigil hininga nitong tanawin, mayaman din ito sa sining at kultura. Silipin ang ganda ng Batanes sa balitang hatid ni Trisha Zafra. Just the view of the sea and the mountains, you know, it gives it a lot of inspiration. I think even to just think and stay here. Lugar na narating ang pintor na si Victoria Abad Kerblac. At kahit sa Maynila na siya ngayon nakatira, nananatiling malaking impluwensya pa rin daw sa kanyang mga obra ang kanyang tinubuang lupa. And we've been doing this book for like 2 years because I kept coming back and I said one day I would like to do something for Batanes. Ang ganda ng Batanes. Hindi raw basta-basta mabubura sa alaala. Mga islang ng eengganyo. Huli ka! Ayan! Aray! Yan ang napapala ng mga pakialamera. Ito po, anong tawag dito? Buyaboy. Itong prutas niya, pwedeng kainin. Ano sa Ibatan ang alak? Palak. Palak? Tana! Marapid ako, pero masayat ako. Paano tayo mamamasyal niyan? Mga tanawing hindi lamang bumubusog sa mata, kundi tunay nga, tumatatak sa puso. Walang pag-iimbot. Oh, ang ganda naman ito. Bukas sa lahat ng mga uhaw sa bagong karanasan. Sorry, that's no problem. We cannot mend a broken butt. Sa mga nais makalimot o sa mga gustong makaalala. From Cagayan and we are visiting our Pahinga sa ligalig na pag-iisip. Nagkita rin tayo! Ginhawa sa pagal na damdamin. Palayain ang sarili. Maglayag. My best way to end the day. Dito, ang buhay ay isang sining. Dangling dignity. Hindi man ako Ivatan. At ito ang House of Dakay. Ito ang pinakamatandang traditional Ivatan house dito sa Batanes. Mahigit 1 siglo na raw itong nakatayo rito. Pakiramdam ko'y matagal na akong nakatira rito. The Islands of No Return. Ang bansag ng marami sa Batanes. Marami daw kasi ang nabibighani at dito na napipirmi. Pero sa mga gaya kong aalis, di matitinag ang pagnanais na makabalik pa. Summer break man o hindi. Trisha Zafra, GMA News.